Nagbitiw na si Congressman Martin Romualdez bilang Speaker of the House. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng 3 taong pamamalakad sa Kamara ni Romualdez na ituturing na isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa Pilipinas. Hindi lang dahil hawak niya ang Kongreso, kundi dahil din pinsan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi natakasan ni Romualdez ang gabundok na kontrobersiya patungkol sa mga maanumalyang flood control projects na sentro ng talumpati ni Marcos sa kanyang State of the Nation address. Ang pera para dito ay nanggaling sa national budget na sinuri ng Kamara sa ilalim ng liderato ni Romualdez. May mga pending petition laban sa 2025 budget sa Korte Suprema hanggang ngayon. Ang political nemesis ni Romualdez na si VP Sara, inakusahan din siya at si former House Appropriations Chairman Zaldico ng pagmamanipula sa national budget. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully. Ang naratibo ng mga kaalyado ni Romualdez, kagustuhan niyang magbitiw sa pwesto. Matagal na rin naman na nagko-contemplate si Speaker, no? Dahil nakikita rin niya masyado nang tinatamaan din yung House, yung institution. May mga sources na nakausap ang Rappler, ang sabi pumayag pa ang Pangulong manatili si Romualdez bilang Speaker noong weekend. Oo, kahit pa on paper ay dapat independent ang Kongreso sa executive, traditionally ay hindi ito nangyayari. Ang mga naging House Speaker ay humihingi ng basbas mula sa Malacanang. Naging option din para kay Speaker na sa halip na complete resignation ay mag-leave of absence na lang at magtalaga ng acting Speaker. Pero kinalaunan ay kinumbinsi si Romualdez ng mga kaalyado ng pagbibitiw ang mas mabuting gawin para pakalmahin ang taong bayang hindi masaya sa pamamalakad ng Kamara. Ang pumalit kay Romualdez ay si Deputy Speaker Bogie D. ng Isabela. Si D ay galing sa isang political dynasty. Kasalukuyan siyang miyembro ng Partido Federal, ang partido ng Pangulo. Sabi ng ibang House officials, as of now, Speaker lang ang papalitan pero mananatili ang Deputy Speakers at key committee chairpersons. Sabi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor hinggil sa leadership change, kailangan ng Kamarang buuin muli ang reputasyon nito at makuha ang tiwala ng publiko. Meron po kaming pagkukulang. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Si Bogie D at ang leadership change kayang ito ang solusyon? Para sa iba pang usapang politika, mag-usap po tayo sa Rappler Communities app. Ako po si Dwight De Leon para sa Rappler.